Matutulog na nga sana ako kagabi pero naisipan kong mag-check ng email at hindi naman ako nagkamali sa desisyon ko kasi good news nga. Invited na nga ako for a job interview. Kaya naman hindi ko na talaga napigilang mapasayaw dito. Ang sabi nga sa email ay July 1 ang schedule ko ng interview. Kaya naman matutulog na ako. Pagkagising ko nga kinaumagahan ay walang tao. Iniwan na ata nila akong lahat kasi wala akong trabaho. Good luck nyo naman ako guys na sana legit yung email na napagsendan ko. Sa panahon kasi ngayon ay mahirap na magtiwala lalo sa online. Pero base naman sa email nila sa akin ay no fees to be collected. Kumbaga wala akong kailangan bayaran. At hindi ko nga malalaman kung hindi ko susubukan kaya naman try lang ng try. Kung yung pagkalugi nga ng Shosaya Unlimited ko ay nakaya ko, yun pa kayang scam lang sa interview. Malaking pasasalamat ko nga na may pagkain pa rin sa lamesa kaya naman kumain na ako at hindi ko nang inuyal, lunok na lang ng lunok. At sa sobrang inip ko nga ay sinaksa ko na muna ang speaker para medyo umingay naman sa buong bahay. Pinuntahan ko na nga itong rice cooker kasi gusto ko magsandok ng kanin. Pero ang ending wala pa palang sinaing. At bilang may kusang loob naman tayo ay kailangan tayo na rin ang gagawa at wag nang antayin na iutos pa sa atin. Wala rin namang mag-uutos kasi wala akong kasama sa bahay. Nang makapagtakal na nga ako ng bigas ay binuksan ko na muna itong ilaw namin sa kusina. Wala ngang tubig dito sa gripo sa mga oras na to kaya ang ginawa ko ay nanghingi muna ako sa kapitbahay namin. Bali kung ilang takal nga pala ng bigas ang ilalagay sa kaldero ay ganun din takal yung tubig na gagamitin natin pansabaw kaya naman pinunasan ko na yung ating kaldero para maisalang sa rice cooker. Nakalimutan ko pa nga yung takip ng rice cooker kaya naman binalikan ko. Alam kong masakit ito kasi alam ko yung pakiramdam ng iniiwan. Bilang excited na nga din ako sa magiging interview ko ay agad na ako nag-isip ko ano yung susuot ko. Kaya naman pumunta na ako ng kwarto para maiplansya ito. Kinuha ko na nga sa mahiwagang baul yung mga gamit ko. Matagal-tagal na din magmula nung hindi ako nakapagsuot ng mga long sleeve at polo. At yun nga ay mga bigay pa ng mga kaibigan ko. Hindi ko na nga alam kung sino yung may-ari nito. Kaya naman sobrang pasasalamat ko sa mga kaibigan ko na handang tumulong sa akin anumang oras. Hayaan nyo pag may problema kayo, dyan lang kayo at dito lang ako. At dahil nga high school pa nung huli akong gumamit nitong plancha kaya naman hindi ko na alam kung paano. Kita nyo naman sa kagustuhan kong matry yung pang spray dito sa plancha ay dito na nga bumuhos sa buong katawan niya. Sobrang kinakabahan na nga ako ng mga oras na yan kasi pag hindi gumana ang plancha ay ito nga kabayo baka ihampas sa puwet ko. Kaya naman agad kong binuksan yung electric pan para nga matuyo itong kabayo. Ay mali, yung plancha pala o diba nagkalabo-labo na. Siya nga pala guys, matanong ko lang, ano nga ba ang English ng kabayo? At heto nga makalipas ang isang oras na pagpapatuyo sa plancha ay binalikan ko na. Baka kasi balikan pa ng iba. Pagkatapos ko ang amuyin kung may nasusunog ba na wire, mabuti na lang at wala kaya pinagka-plancha ko na. Nabitin nga ako sa pagkukwento sa inyo kaya naman in-extend ko na yung video. Bali sinama ko na nga pati itong pagbili ng ulam namin ngayong tanghalian. So paano guys, salamat nga pala ulit sa lahat ng mga nanonood ng mga video ko. So yun lang, thank you for watching.